Magandang umaga, gabi, tanghali, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa labas ng bansa, ako pa naman si Ricky Rivera. At ako ho, si Roy Cabonegro. Okay, welcome po dito sa special edition ng Current PH. Special coverage pa rin natin dyan sa nangyayari sa Kongreso ngayon. As of this point, nalaman na po natin na ialatad na po lahat ng mga position papers ng mga member ng Quadcom, pati na rin ng ibang mga Kongreso na nakarinig at napag-aralan itong mga ebidensya laban sa ating Vice Presidente Sara Duterte. Bagamat yung isang congresswoman doon makulit, si Congressman Castro, na parang bakit hindi natin imbestigahan pati yung sinasabi sa kanya na tama naman yung nagsabi si Congressman Joel Chua na the Congress is not a prosecution or a court. It's simply there to exercise inquiry. So kung meron na nagsabi, halimbawa Armed Forces, the Philippines at Philippine National Police na magkakaroon sila internal investigations doon sa mga sangkot na mga taga-PNP at mga AFP, kailangan dalangin natin yun. Kasi proseso nila yun. Ilan lang magtutuloy nun? Oo. Ngayon ang tanong, aabot ba kaya sa impeachment yan? Will the 32 million di umano ng ating Vice Presidente pupunta sa kalsada at magpapakitang gilas para ma-save itong ating Vice Presidente? Anong tingin mo, Roy? Alam mo, mahirap magsalita dyan. Pero malalaman natin kung talaga mamobilize nila yung ganong kalaki. Pero kung batay dun sa mga naunang mobilization, walang indication sa ngayon na may ganyang nabubuong puwersa, no? Pati himay-himay natin yung sinasabi na 32 million. Number one, yung 32 million na yan, hindi natin alam dyan kung ilan ang nagawa ng mga Marcos loyalist. Hindi natin alam dyan kung ilan lang dyan ang portion nagawa naman ng Sara Duterte loyalista. Hindi rin natin alam yan magkasama, no? Hindi rin natin alam na kasi dahil unity team yan, 6 yata o 5 mga malalaking mga political parties ang nandyan. Kung ilan ang contribution ng Nacionalista, Partido Federal, kung sino-sino maman. At hindi rin natin alam dyan kung ilan ang hindi organized dyan na butante. Yung talagang random lang. Talagang sumuporta lang. Maaaring madala yan, maaaring masway yan. Sinabihan ng barangay captain yan, butuhin mo si Sara Duterte and dahil wala naman siyang choice, ayaw niyo doon sa kabilang option, talagang magpupunta yan dyan. So, mean to say, that is an illusionary number. It was in fact a fact at the time of 2022 elections. Tagal-tagal na. We recognize it as a fact at that time. Saka mga botante po yun. At moving from botante to mobilizable force na magrereklamo sa kalye pag may nangyaring ganito, malayo po yun. Malayong dugtong, no? Kaya hindi talaga kailangan nating himayin itong figure na 32 million. Ano bang implication nito? Plus the fact na nakita natin service upon service, bumababa itong trust performance rating ng ating Vice Presidente Sara Duterte. So yung 32 million na yan, wala na yan talaga. Nabakbak na yan, kumbaga, no? Kung meron man, yun yung mga nakita yung ilan-ilan dyan sa EDSA Shrine. Na kahit na anong tawag nila, lumabas na kayo, etc. Kasi I think nga, sabi nga natin in previous episodes, hindi mo matatagumpayan kasi it was predicated upon a non-moral standing. Non-moral ground. Non-moral ground. Kasi kahit na anong antics o drama ng ating Vice Presidente, 10 ng mga iba pang mga Duterte supporters, hindi mabubura sa isipan ng taong bayan yung actual facts. Bakit nagkaroon ng ganung problema? That's right. Diba? And in this case, ito yung hindi nila pagkuhan talaga, no? Pag-disclose. Hindi sila naging cooperative sa pagsisiwalat ng ano ba talaga nangyari sa mga confidential. Kawalang galang doon sa mga institutions nga that we, the people, put in place through the 1987 Constitution that we ratified. 89% of us ratified that Constitution.
So mean to say, it's an expression of the people's will. So That's kapag right. ikaw, hindi mo nirespect yun, talagang iba ang... Mahirap. Oo. Mahirap ang moral grounding. Oo. But plus the fact na hindi mo rin napatunayan ni Bibi Sara na siya ay rebel with the cause. Yan po yung talagang totoong nangyari sa kanya. She was actually very, very publicly pursuing her own interest. Sarili na interest of self-survival, of self-preservation. And hindi pa nga ho, mismong sarili niya, yung pinipreserve niya. Ang pinipreserve din niya, yung karera niya sa politika. Ano ang preba? Sabi ng Philippine National Police at AFP sa dalawang news items, no? Aside po nila, there is no existing threat, security threat against the Vice President. So, kung kayo po ay sumusuporta sa kanya because emotionally kayo naawa sa kanya, ba't kayo maawa? Threaten ng kanyang person. Oo. Walang pruweba sa ngayon. Precisely. Wala naman siyang physical threat. Merong threat sa political career niya. Na malinaw sa lahat ngayon. Precisely. Ngayon yung threat na yan, was it indulged? Kumbaga, yes, it was initiated by several people within Congress. Na surprisingly, ang nag-ano niyan is taga-bayan muna yata si Congressman Castro. Makabayan Plug. Huwag mo sabihin yung Makabayan Plug solidly in cahoots with the speaker na inaakusahan niya. Hard to imagine. Pati baliin na ho natin yan once and for all. Yung sinasabi niya na, hindi, pang 2028 elections po ito. Sa totoo lang, Miss Duterte Carpio, hindi lang naman ikaw ang may potential. Tatakbo. At tinitingnan strong contender. At wag mo sabihin na based on a 2022 survey, ikaw ang number one frontliner for the presidency in 2028. Kasi ikaw malayo-layo na pong mga taon yan. Ikaw na rin nagsabi, diba? Wala naman makakapredict yan. Kung sabi mo nga sa isang interview, hindi yun natin malalaman yan kasi paano kung madapa ako ngayon? Mauntog yung ulo ko. Mamatay ako. Diba? So, yung sinasabi mo, yan ang pang-counter dun sa allegation mo that it's all politics. It's not. Ang nangyari ko ngayon, sabi nga ho namin ni Roy, paglilinis. At I commend the young men and women of the House of Representatives and na pinangunahan nila yan. Pinangunahan nila. At nagpapasalamat tayo sa kanila sapagkat uncanny for them to actually do that. Diba po? Hindi kayo nawiwirdohan doon na yung mismo mga traditional politician ang gumawa niyan. Supposedly dapat hindi di ba? Roy? Pero ginawa ng mga tradpoles. Kasi sa tingin ko, sila mismo, yung mga batang yan, ay may mga panibagong perspektiba na. So kudos to the new Congress. May bagong kongreso. At kung sinasabi nila na, hindi, yung mga party list, nakasasagabal yan. At walang saysay sa kongreso. Ngayon, nakita natin na may saysay sa kongreso. Oo, sila yung nag-i-spearhead ng mga ganito. Precisely. Actively involved, di ba? Oo, kumbaga para sa akin, na-recover na ng House ang kanyang soul. Ang kanyang, soul? Kaluluwa. Kaluluwa. At kaya na niyang gampanan ng kanyang trabahong mag-investigate in aid. Naging konsensya na po sila ng bayan. Mag-oversight. Kung kami lang ni Caroy, sa totoo, kung konsensya na po pala kayo, itawid nyo na pati yung iba. Lakihan nyo na. Tama si Caroy dun sa panawagan mo, Caroy. Ano bang panawagan mo, Caroy? Tama-tama. Yung ating tinatawag na Truth Commission, no? Imbestigahan lahat. Kasi naramdaman na rin naman natin, naamoy na natin ng konti, nakita na natin ng kaunti yung mga baho ng mga ito. Marami-rami pang mabaho dyan. Bungkalin na natin lahat. Ibuhay na po natin ito. Para eventually,
okay na-identify na natin, makagawa sila ng corresponding na mga batas at magkaroon na ng reconciliation na totoo. Oo, Di ba? makasettle na po tayo. Kasi Oo. hindi po makakaantay ng matagal yung talagang mga mas seryoso nating mga issue. Kasi ako naniniwala ko, Roy, ang punot dulo nito, ang pagpapatibay po ng bansang Pilipino. Yan ang bottom line. Kapagkat po natin nagkakaroon tayo ng iisang kamalayan, ang kamalayan na i-consecrate natin ang ating mga sarili in the service of the nation. That's right. Na katulad ni Karoy na nagbuwis ng kanyang buhay, nagsakripisyo ng kanyang buhay para sa inang bayan, sa pagpaproteksyon ng kalikasan, ngayon din naman sa akin at sa iba pang naming mga kasama, dapat ang Kongreso at ang lokal na gobyerno ay i-consecrate din nila yung kani-kanilang mga sarili. At ito ay isang hakbang tungo dyan. 10 ng mga nagbuwis na ng buhay, no? Sa mga maraming issue natin, mga seryosong issue. Oo, nagbuwis ng buhay sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Kaya po natin ginagawa ito. Yes. Kasama po ang AFP, PNP, at mga magigiting nating mga defenders. At maging ang mga progresibong grupo, ang kinisan, na nagbuwis din ng kanilang buhay. Including mga nasa media na madalas ay nagiging biktima. Sama na rin natin, yun nga, yung mga kilusi na dati. Ang Communist Party of the Philippines, New People's Army, Moro Islamic Liberation Front, Moro National Liberation Front. Wag lang natin isama yung mga talagang terorista. Pero itong mga to, nagbuwis na rin sila ng buhay sapagkat sa paniniwala nila na kinakailangan ipagsanib ang lakas puwersa ng buong lahing Pilipino para sa isang tunguhin ang pagkaunlad ng buhay nating mga Pilipino. At hindi yan darating sa ganyan kung walang paglilinis, mag-amin ng mga kamalian. Right. Ang realization ng pangarap at mga mithiin ng kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Oo, pagkaisahin, no, para tumaas ang kamalayan ng mga Pilipino, para ang loob ay mabago. Kasi yung Quadcom hearings na yan, hindi lang tungkol sa legal yan, kundi sa moral. That's right. Diba? Confidential nga yan, sabi ni Vice Presidente. Pero may moral responsibility ka na alagaan ang mga perang ito para kung i-release mo, legal man yung pagkaka-release, pero hindi naman na-release sa tamang paraan. Napunta lang sa kung saan-saan, nakaw lang sakali, hindi po pwede. Yan po ang mensahe sa atin. Yan. At yan, tinapos na at hopefully, makapagpalabas ng mga batas ang Kongreso hingin sa mas lalo pang magpagtibay yung proteksyon nating mamamayan laban sa mga umaabuso sa pera natin, Roy. That's right, that's right. So, harinawa maging ganyan. So, save Sara Duterte. Kung ayaw yung impeachment, okay, sampahan ng kaso yan. O kaya, sa totoo, ang payo namin sa kanya, matagal na, ay mag-resign. Resign ka. Mag-resign. Ngayon pa lang, habang maaga pa. At tumingin ng tawad sa atin. Oo. Kasi maaring Roy, ganito Maaring isang depensa niya, ito very kasi 14 minutes na tayo. Maaring ang depensa niya sa totoo, sinertipikahan ko yan upon the belief that all of the contents of this document are true and correct. So, pwede siyang mag-ganon ng alibay. Pwede siyang maghugas kamay ng bahagya. At yun lang, hanapin pa rin natin kung sino talaga may sala niya. Siyempre, sinabi na yan ng Kongreso, baka mayari dyan. Yung mga pumirma doon, si Acosta, Chief of Staff Zueleika, at yung Ligarda ba yun, Fajarda. Hindi naman kasi pwedeng suluhin din ito ng VP, no? Kaya nga, isang option talaga sa VP ang mag-resign may nagsabi at magkaliwa. May nagsabi sa akin dyan na maaring, dahil nga galing sa local government, itong Vice Presidente, maaring ganun Maaring hindi pa siya. Kaya nga yung tanong natin nung dati, una pa lang, baka itong mga Duterte, the reason why they are suffering this way,
because they refuse to play the game of the big boys That's sa loob right. ng bureaucrasya ng Pilipinas. Mahal ho natin ang ating VP Sara, no? Kaya itong ating hindi mga natin advice, bahagi ito ng ating pagtatanggol sa kanya, sa kanyang pagkatao, sa kanyang legasiya. Kaya ito pong mga binibigay naming advice sa kanya, sana ay madugtungan ng inyong suportan, mapaabot sa kanya kung sino man po ang malapit sa kanya. Dahil ginagawa po natin to pareho para sa bayan at para rin sa legasiya ng kanyang pagkatao. Dahil kung ngayon po siya magbabagong anyo sa kanyang kasalukuyang kalagayan, mananatili ang kanyang advantage for succeeding political kung gusto pa niya. Kung gusto pa niya. Ngayon, kung i-risk niya lahat at siya ay may impeach lamang at magkaroon ng maaring possibility of a perpetual na hindi na siya pwedeng tumakbo, ay nasayang po lahat. This is not the time to create to express bravado. This is not the time to for me kung ako si Sara Duterte at interesado pa rin ako sa political career ko, this is not the time na magpatapang-tapang kuno tayo. Hindi po. This is the time to be humble and admit, yes, nagkaroon ng ganyan. Because of command responsibility, I will tender my resignation. That's right. At I apologize to the Filipino people for not being, how would I put it, hawkish enough to defend your fans. Dapat ngayon siya nagiging agila o dapat naging agila siya pagka when it comes to public funds. Yun po yung kanyang... Sa totoo lang, hindi yan formang mahina. In fact, formang malakas yan. Talagang gagawin niya ng maayos sa tamang timing, no? Kasi pinapakita nito ang lakas ng kanyang karakter. Kung kaya niyang magpakumbaba sa ganitong kalagayan. With that, maraming salamat po at sa mga susunod na standby, subscribe, like, and comment dito sa ating YouTube at punta rin kayo sa Facebook po namin. Mag-member din kayo doon at yun po, mag-subscribe kayo at mag-comment. Hintayin namin yung mga comment lalo na yung mga DDS, yung mga pro Duterte, pro Sara o what have you. Yung mga nagmamahal kay BP Sara dyan, maglabas na kayo ng inyong mga kami mahal na mahal din namin si Sara, lalo na si Roy na may crush kay Sara. Mahal na mahal po namin yan. Tama. Sa totoo, wala na talaga siyang takas So, kukunin na ng mga demonyo. Hindi, sabi niya, di ba? I will drag you all to hell. So, I will drag you all to hell. Ano ibig sabihin? Dapat bukas sila ngayon sa maraming mga rekomendasyon tulad nung sa amin. Yan. So, malamang ang nire-refer niya, I will drag you all to hell, yung kanyang mga kasama sa OBP. Maraming salamat po. At magandang araw. Laglaga na. Ganun di ba? Ba't sino ba nagkasala doon? Sino ba yung pupunta sa... Merong may kasalanan dyan. Namang siya lang lahat. Paano mo idadrag yung innocent sa hell? Hindi tatanggapin ni Satanas yun. Hindi, babalik niya. Babalik sa kanya, sa langit. Ang tatanggapin na ni Satanas, may mga kasalanan. Okay, kayong mga anghel at walang kasalanan, huwag kayong matakot. Sisipain pa rin kayo pabalik sa langit. Siyempre. Pero kaya nga, ang sinasabi niya, I will drag you all to hell. Pinatutunguhan niya doon yung mga staff. Malamang. Siguro. Sino ba kasing mga gumawa nito? Kaya nga, di ba? Nilagay ako sa alangan ng mga hinayupak na to. Kasi who dragged her to hell? It's not us. Them who created those fictitious names et al. Hanapin nga natin yung mga mga demonyong yan. I-picture natin dito. dahil dyan, nasipa sa impyerno si So, habang papunta siya ng impyerno, ano sabi niya? I will drag you all. Hihilahin ko kayo. Yung hinihila niya, hindi po kami yun. Hindi po tayong lahat yun. Taga-OBP lang. Oo nga. Baka hindi natin naintindihan. Maraming salamat po at mabuhay ang sambayan ng Pilipino.